Hello everyone, welcome to the Four Corners. So by the way, I'm Ken and this is BMT update. So just a quick update lang din. So nakita nyo naman, wala na tayo sa ospital, nakalabas na tayo. And sorry kasi tagal natin di nakapag-update kasi dami nangyari. So pero kukwento natin. Okay, tatry natin i-rundown lahat ng mga nangyari. So, December 15, nakalabas na tayo ng ospital, na-discharge tayo, which is a very, very good thing. So, yun talaga yung pinaka-inaabangan namin na makalabas ako. Lalong-lalo na ako, gustong-gusto ko talaga makalabas na ng ospital. I'm very excited kasi siyempre, new environment, mas may mga iba kang makikita. Hindi ka lang nakakulong dun sa maliit na room. And okay, nakalabas tayo nun, masaya tayo. Kaso may nangyari kasi. So, nakalabas tayo ng hospital December 15. However, December 6 December 16 naman, nilagnat naman tayo, which is very unusual. And siyempre naalarma yung mga doktor. Hindi ko muna siya talaga hindi ko muna siya sinasabi talaga sa mga doktor. Kasi ayoko naman bumalik agad ng ospital. Kakalabas ko lang ng ospital. But ni-report ko rin siya by ano ba, Wednesday. So, ang instruction sa akin, ang nangyari nun, um, ang instruction sa akin, uminom ako ng paracetamol, tapos, after 4 hours, pag bumalik siya, pumunta na daw ako ng ER. ER. Ay, ang ginawa ko, hindi kasi siya bumabalik. Ang nangyayari, hindi siya bumabalik that day, bumabalik siya kinabukasan. Ang very unusual ang nangyayari kasi sa akin. Every gabi, nilalagnat ako. Siguro mga around 7 or 8. Bigla akong lalagnatin. Temperature ko around 38. 38. Tapos 37, 38 point 37.8, 38, 38.5. Tapos iinom lang ako pero pag uminom ako ng paracetamol, um, nagiging okay siya. Tapos, ang nangyari nun, paano ba? Ang nangyari nun, binalita namin siya nung Friday. Siguro anong araw ba yung Friday? December 20 ata yan. Basta ganun. December 20 ata. Binalita namin siya. Tapos ang directive sa amin, pumunta na agad ng ER. Which is nagulat ako, nalungkot ako. Mag-i-ER na naman. Nag-ER bigla. Sobrang hirap pala sa ER. Grabe, daming tao. Ayoko nga, di bawal nga ako, di ba, ma-expose sa maraming tao. Daming tao, tapos, basta, ayoko sa ER. Ayaw mo talaga mapunta sa ER. As much as possible, gusto mo na lang na ma-admit sa ibang paraan, hindi ka dadaan ng ER. Ang hirap dun. Pero it is what it is. So, dumaan tayo ng ER. Siguro mga 5 hours tayo dun bago tayo nagkaroon ng kwarto. And ang nangyari nun, na-admit tayo, December 20. December 20 na-admit tayo nun. Mga Saturday yun eh. Hindi ko lang sure kung anong araw ba talaga yun. December 20 ba yun? Basta yun, na-admit tayo nun kasi nga nilalagnat tayo. And then, they want to figure out bakit ako nilalagnat. So, nag-run sila ng mga series of tests, blood culture, sa stool, yung culture sa stool, ano pa, dami pa eh. Nag-MRI din ako, nag-brain MRI din ako kasi ano nila, bakit sumasakit daw yung ulo ko kapag nilalagnat ako. Sumasakit yung parang dito ko sa bato ko. Overall, lahat naman ng test na ginawa sa akin, okay naman. So, thank God, okay naman lahat ng test na ginawa sa akin. Ang daming test nun, siguro mga 6 na araw din kami sa ospital na admit. And doon na rin kami nagpasko.
And luckily nakalabas kami nun mga December 25. Nakalabas kami sa ospital, December 25 na ng mga hapon. And ang pinaka-diagnosis nila kung bakit ako nilalagnat is because of my CMV, yung CMV virus na meron ako. So, yung CMV virus ko ngayon, yung level niya is nasa 22,000 ata, before nasa 132,000. So, yun yung pinaka-sinususpect na lang nila na dahilan kung bakit ako nilalagnat. Hanggang ngayon nilalagnat pa rin ako. Sumpong-sumpong, nilalagnat tayo. Kung makikita niyo pawis ako ngayon. Lumalabas na yung init nung katawan ko. So, ganyan ako ang nangyayari, papawisan ako tapos mawawala yung lagnat. Gano'n yung nangyayari. Actually, kahit ako kinakabahan din ako kung ano ba talaga 'to. Hindi rin ako sigurado, pero since sabi naman nila lahat naman ng test okey, wala naman nakita. So, let's trust the doctors. CMV. So, CMV daw yung pinakadahilan. So, before that 'no, siguro yun yung mga nangyari nung after December 15. Yun yung pinaka pinaka-highlights talaga. Kasi lumabas ka ng ospital, bumalik ka rin ng ospital. Nakakainis lang. So, hindi ako makagawa ng video, hindi ako makagawa ng content din. Hindi ako makapag-update sa inyo kasi nga everyday nilalagnat ako. So, may mga oras na nilalagnat ako. Katulad ngayon, nilagnat ako kanina. Uminom lang ako ng paracetamol. Tapos ayan, sobrang pawis na pawis tayo. Sobrang pawis. And laging masama yung pakiramdam natin. So, makuwento ko lang din 'no, nasabi ko naman sa last vlog na halos wala tayong babayaran sa mga ginastos natin. And na-confirm na natin 'yun. Nung lumabas tayo ng December 15, good news is natulungan tayo, hindi tayo nagbayad ng kahit ano, professional fee, wala. Tinulungan tayo ng social service sa NKTI. So, wala tayong nilabas na kahit ano, wala tayong nilabas na pera. So, may mga requirements lang din sila do'n na kailangan mong i-submit para maging eligible ka sa social service. So, kahit nung na-admit ulit ako, 'di ba na-admit ako, na-ER ako, inadmit ako nung mga December 20, pina-ER ako. May mga series of test din 'yun na ginawa sa akin, maraming test 'yun, MRI, 'yun nga, culture, blood culture, stool, yung sa ihi ko chineck din, mga blood. And overall, kahit yung mga nakailang araw tayo, siguro mga 7 or 6 days tayo dun sa ospital ulit, wala naman tayong binayaran. Halos wala naman tayong ginastos. Wala talaga, as in wala. Tinulungan pa rin tayo ng sa social service, tinulungan pa rin nila tayo. So, kung gusto niyo siguro magkaroon tayo din ng ano, gagawa rin ako ng content din siguro kung um, paano ba yung process sa social service, paano tayo ma-approve, gano'n. Kasi marami din nangangailangan na ma-approve din do'n, gano'n. Paano makakuha ng guaranteed letter, mga gano'n. Siguro gawa din tayo kasi marami din nagtatanong, eh. And mas marami tayong matutulungan kasi mas maraming makakalibre ng mga treatment, lalong-lalo na sa chemo kasi 'pag nag-chemo ka, hindi ka lang naman biglang ita-transplant. So, iki-chemo ka rin muna. So, mahabang proseso. Actually, akala ko nga pagkalabas ko ng ospital ng December 15, kailangan ko na lang mag-ingat, wala na akong kailangang isipin. Hindi, eh. Paglabas natin ng ospital, nilagnat pa tayo. So, ang dami talagang pagbabago. As a transplant patient, as a bone marrow transplant patient, ang dami mong mapapansin na nagbago sa katawan mo. Hindi pa rin bumabalik talaga yung pinakagana ko kumain. Yung iba nawawalan ng panlasa, nawawalan ng pang-amoy. Ako, yung pang-amoy ko saka yung panlasa ko sobrang taas. To the point na kahit malayo yung pagkain naamoy ko na, tapos masusuka ka na, maduduwal ka 'pag hindi mo gusto yung pagkain. Maamoy mo lang,
susuka ka na. So, yun yung parang mga until now may mga struggle. Hindi pa rin ako talaga wala pa rin dun yung gana ko kumain, wala pa rin dun yung gana ko na, um, alam mo yun, parang alam mo sa sarili mo na hindi ikaw 'to, hindi pa hindi ikaw 'to, ibang-iba ka. Hindi ito yung dating ikaw. Dun mo mapapansin na ang daming nagbago sa katawan mo. Mabilis ka mapagod, mabilis ka hingalin, tapos kapag nilalagnat ka bigla, sobrang nanghihina ka, sakit, ayaw mong gumalaw. 'Pag naubo ka masakit yung ano, ang dami. Tapos kung akala niyo na after transplant tapos na, no, hindi. Hindi pa tapos. Parang it's just the beginning. After transplant, there's a series of checkups. So kaya kami nandito. Um, Kaya kami nandito sa Quezon City para malapit kami sa ospital whenever kailangan namin magka-check-up. So yung check-up ko parang twice a week. So kailangan kong bumalik dun twice a week for series of tests para ma-monitor din ako. And yung estimated amount ng mga paano ba 'to? Estimated amount ng checkups, yung mga follow-up checkups, saka yung mga test na gagawin sa'yo for the whole year. Kasi parang ang tansya nila, isang taon kang recovery. So critical is 100 days after transplant. So ako nasa day plus 37 na ako eh. So naka-isang buwan na tayo. Isang buwan na. And akala ko parang it's just a walk in the park, pero hindi. After transplant, marami ka pang pagdadaanan. After transplant, parang it's an unending labs, unending tusok, injection, blood extractions. Hindi hindi natatapos sa transplant. So you still need to mentally prepared after the transplant kasi hindi naman siya after transplant tapos na, hindi. Yung estimated amount nga nila ng mga treatment, mga ano pa, ng labs after transplant nasa 3.5 million estimated cost. Kasi pino-foresee nila na marami ka pang mga test sa maraming mga gagawin sa'yo. So it's just an estimated cost pero estimated cost lang siya pero siyempre dun na yung naglalaro. It's a good thing pa rin kasi siyempre puwede ka namang gumamit ng guaranteed letter. Puwede kang gumamit ng mga, um, tulong kung sakali kung makakakuha ka. So mahalaga talaga na 'pag transplant patient ka marunong ka kumuha ng mga guaranteed letter. So, yun. So, dapat makakuha para yung gamot lalo na yung gamot napakamahal. Yung gamot and then yung mga, labs, mga laboratory, series of laboratories na gagawin sa'yo is wala kang babayaran. So far meron pa naman akong natira na guaranteed letter. So until now wala pa rin akong binabayaran sa mga gamot and then sa mga labs. So thank you Lord. Thank you Lord tayo dun. So yun lang naman yung pinaka-update sa'kin, pinaka-update na nangyari. Ang dami kung actually gusto ko lang sabihin talaga na after transplant hindi pa talaga siya dun natatapos. Marami pang puwedeng mangyari. But let's look at the bright side naman. Natapos na natin yung mahirap na part. Nakatapos na tayo sa transplant. And nandito na tayo sa part na kailangan na natin mag-recover. So kailangan nating sundin lang yung mga sinasabi ng doktor as much as possible. So mahirap pero
We can try. Mahirap pero puwede nating gawin. Possible siya. Pero ako talaga na-trauma ako. Ayoko ng bumalik sa ospital, ayoko ng ma-admit as much as possible. So, yun lang pinagdadasal ko na 'wag na ma-admit, 'wag na tayo ma-admit, yun lang. Ayoko ng ma-admit ulit. As much as possible gusto ko magpagaling na dito lang sa bahay, gano'n, kahit mahirap. Hopefully, gano'n lang yung mangyari na yung mga series of labs natin maging okey sa mga susunod na araw, yung mga series of mga tests is maging positive, walang maging problema. So, dun sa mga transplant patient din na ita-transplant pa lang tapos na mag-transplant, so kailangan niyo talaga mag-prepare after ng transplant dun sa mga puwede niyo pang gastusin, lalong-lalo na sa mga gamot kasi sobrang daming gamot. Daming gamot and marami pang mga test. Ang sa'kin in my part, twice a week kailangan kong bumalik sa ospital. Titignan ako ng doktor, titignan yung mga labs result ko. So, gano'n. So, as much as possible, kailangan prepared tayo. Maging prepared pa rin. So, yun lang. Yun lang sa'kin, yun lang yung mga update ko ngayon. So, hopefully meron kayong, masayang Christmas kasi ako nag-Christmas lang din ako sa ospital. And at least 25 nakalabas. And hopefully everyone has a Merry Christmas, masaya lahat during this holiday. And don't forget to, siyempre thank your family, batiin sila, paramdam sa kanila na okey. Ako kasi medyo guilty rin siyempre, minsan hindi ko sa kanila pa rin na-e-express talaga yung sarili ko, hirap. Pero alam naman nila yun. Talagang prangka din ako minsan tao, kapag may mga gusto akong sabihin, sinasabi ko talaga. But, you know, kailangan, as much as possible ngayon, sabi ko nga, every day is a gift. So, huwag nating sayangin. Paramdam natin sa mga mahal natin na yun, mahal natin sila. Paramdam natin sila na, paramdam natin sa kanila na importante sila. Ako, I thank those people who are helping me, those people who are supporting me, my parents, my wife, dun sa mga tao na tumutulong din sa amin. Mga nagbibigay ng prayers and messages. Those people talaga yung mga nagpapalakas ng loob namin. Ang hirap siyempre, sobrang hirap pa rin. Kasi nakaka-frustrate na akala mo okey na pero hindi pa rin. Akala mo tapos na pero bigla ka pang lalagnatin. Alam mo yun, parang pakiramdam mo walang katapusan. Pero let's stick to the word na this is just all temporary. This is just temporary and we just need to, think for today and let tomorrow worry about itself. So, I think that's it for me. So, watch out for the next update. So, I'll try to update you as often na siguro once a week, gano'n. Sana lang talaga na medyo mas maging malakas na ako. So, I need your prayers. Your prayers will be a great help. Sana lang mas malakas na ako and masigla. Sana hindi na ako lagnatin kasi sobrang hirap. And thank you guys. Thank you everyone. And see you on the next episode. Bye-bye.